Naglakbay si Don Juan at nakita niya ang isang matandang nangangailangan ng tulong. Tinulungan ni Don Juan ang matanda at sinabihan niya si Don Juan na maghanap ng bahay na tatanaw ng lugar ng puno na kailangan niyang hanapin. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa nakita niya ang puno ng ibong Adarna. Napakaganda nito sa paningin niya. Nagising siya mula sa kanyang ulirat at naalala ang sinabi ng matanda. Tumingin siya sa ibaba at nakakita ng bahay na kailangan niyang hanapin. Tao po! Tao po! Opo, anak ni Haring Fernando at narito ako upang hulihin ang ibong Adarna para sa aking ama sa lubhag ng sakit. Habang kumakain, nagsimulang mag-usap ang ermitanyo at si Don Juan. Ito ang dapat mong gagawin para makaligtas sa pagkakantang ng awit ng ibong Adarna. Sa 7 beses na kumukanta ng ibong Adarna, kaya sa 7 beses na yan, iklat mo ang sarili mo at ikusan ng kalamansip sa epeklat mo. Kaya naman pala natagalan si Don Pedro at si Don Diego sa pag-uwi. Nagpatuloy sila sa pagkain at ilang sandali pa ay naghanda na si Don Juan para sa haharaping ibong Adarna. Pumunta si Don Juan sa punong kahoy at doon siya naghintay para hulihin ang ibong Adarna. Hindi na natagalan ang kanyang paghihintay at dumating na ang ibong Adarna. At ito ay nagsimula na sa pagkanta ng awit. Ang pag-awit ng ibong Adarna ay matamis at malambing, at dahil dito ay malapit nang makatulog si Don Juan. Dahil sa ginawa niya ay halos siya ay umiyak, pero sulit naman dahil ginising siya nito. 7 beses kumanta ang ibong Adarna at 7 beses din sinugatan ni Don Juan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng makanta ng ibong Adarna, siya ay maghahanda ng matulog at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbabawas. Nang makita ni Don Juan ang pagbabawas ng ibon, mabilis niya itong iniwasan. Matulog na siya. Pwede ko siyang kunin. Pag yung ibon ay nabuka ang pakpak at ang dalawang mata ay nakabakas pa. Parang gising pa siya.
Natutulog na siya. At nang nahuli na ni Don Juan ang ibong Adarna, dinala niya ito sa ermitanyo. Tanya, nahuli ko na po ang ibon. Magaling Don Juan, ha? Ilagay na siya sa... Ngayon na huli ang ibang Adarna, dapat iligtas mo ang kapatid. Sige, ermitanyo. Salamat talaga. Dahang-dahang binuhos ni Don Juan ang tubig sa kanyang mga kapatid. Don Diego, Don Pedro. Don Juan, ano nangyari sa amin? At bakit nandito? Ikaw ay dapat nasa palasyo kasama ang ating ama at ina. At pagkatapos noon ay bumalik sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Nasaktan ka, Don Juan. Payagan ko pag-ibigin. Ngayon, dapat kayong umuwi. Salamat talaga, ermitanyo. Manatiling ligtas. Lumakad ang mga magkakapatid pabalik sa kanilang kaharian, ngunit si Don Pedro ay masama ang loob. Pinaplano ni Don Pedro na bugbugin si Don Juan dahil si Don Juan ang nakahuli ng ibong Adarna. Papatayin dahil nakahuli siya ng isang ibon? Yan naman kasi babalik tayo sa kaharian. 3 taon na tayo naging bato, di ba? Tapos siya yung nakahuli, dapat nating hulihin? Parang lahat lang siya yung nakakuha ng lahat ng atensyon. Di ba nakakahiyan na hindi natin nakuha ang ibong Adarna? Dahil nakatulog tayo at naging bato? Huwag kang mag-alala. Bubugbugin natin si Don Juan. Kukunin natin ang ibong Adarna at iwanan natin siya. Susuntukin at pabaliin natin ang mga paa niya. Tatakas tayo at dadalhin natin ang ibong Adarna. Pagbubugbog sa kanilang kapatid na si Don Juan. Okay, kapatid, gagawin natin yan. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, sinimulan na ni Don Pedro at Don Diego ang pagbubugbog sa kanilang kapatid na si Don Juan. Habang sinisipa, sinusuntok at inaapak-apakan nila si Don Juan. Nang makita na nilang hindi na humihinga si Don Juan, kinuha nila ang ibong Adarna at dali-daling bumalik na sa kahariang Berbania. Pagdating ni Don Pedro at Don Diego sa Berbania, sinugod nila ang kanilang ama at sinabing, Mga hari, dala namin ang ibong Adarna! Bakit ang malungkot, mahal na Rina? Kasi hanggang ngayon, hindi pa gumagaling ang mahal na hari. Huwag kang mag-aalala, mahal na Rina. Dadating ang ibang Adarna at gagaling ang mahal na hari. ang kanilang amang si Hari Fernando ay mukhang napakasaya na makita ang kanyang mga anak na lalaki na bumalik pagkatapos ng 3 taon. Nandito na ang ibang Adarna. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Hari Fernando na ang kanyang minamahal na si Don Juan ay hindi nila kasama. Nasaan ang kapatid niyang si Don Juan? Ewan ko nga, Ama. Sa sagot nila, napalitan ng lungkot ang kaligayahan ni Hari Fernando. Bakit itong ibang tinatawag nilang Maharlika ay tumatangging kandahan ako? At mukhang mahina at hindi maganda. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa pag-awit ng ibong Adarna, wala pa rin.
kahit isang himig. Kahit alam niyang nasaktan ng husto ang prinsipe, ay may pag-asa pa rin siyang mabuhay at gagaling si Don Juan. Habang lalong nagkakasakit ang hari dahil hindi kumakanta ang ibong Adarna, walang nakakaalam sa pagtataksil ni Don Pedro at Don Diego, maliban lang sa kanilang dalawa. Ay, grabe naman. Sina Don Pedro at Don Diego ay binugbog ang kanilang sariling kapatid na si Don Juan dahil lamang nahuli niya ang ibong Adarna. At ang pinakamasaklap, naiwan si Don Juan sa gubat na masakit ang katawan at bali ang tadyang. Siya pa ay nauuhaw at gutom na gutom. Nang iniisip ni Don Juan kung sino kaya ang kanyang tatawagin sa paghihirap niya ngayon, ang Diyos at ang Birheng Mahal ang tinawag niya. Aking Panginoon, ako'y humihingi ng awa kung ako'y mamatay man sa sandaling ito. Hinihiling ko sa iyo na buhayin ng aking ama. Kinarap ko ang paghihirap at kirot para sa aking pinakamamahal na ama. Wala akong nararamdamang panghihinayan. Sa katunayan, ikakasaya ko kung ang aking pagsusumikap ay magagamit sa mabuti. Hindi ko akala kung pagtataksilan ako ng mga aking kapatid. Pero maintindihan ko kung sila ay mga estranghero. Pero iisang ama ang aming pinanggalingan. Hindi namin kailangan mag-away. Ang kailangan namin ay magtutulungan para gumaling ang aming ama. O Panginoon ko, naway kaawaan mo sila. Pagkatapos manalangin ni Don Juan, umupo siya sa isang bato upang magpahinga. Tumitig siya sa langit sa itaas at nakikita niya ang kagandahan ng 1,000,000 bituin na nagniningning ng napakaliwanag. Tingnan mo ako, sobrang nasaktan. Ito ay hindi inaasahan. Kahit ang sarili nating kapatid ay maaari magtaksil sa atin. Ano na ang nangyari sa mundong ito? Muling sumakit ang kanyang mga sugat habang nagsisimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. At kaya, nagsimula siyang makiusap sa kanyang ama't ina. Aking mapagmahal na ina, malungkot kung makita mo ako ngayon. Sobrang nasaktan ako. Makikita pa ba kita? Sinusubukan kong tumawag para sa tulong, pero walang tao sa baligid. O anong gagawin ko, ina? Sana maisip mo na iyong mga anak ang may gawa nito sa akin. Aking ama na mapagmahal sa kanyang mga anak. Ako ay nasa tabi mo hanggang sa huli. Huwag mong kalimutan niyon. Hindi man ako nakabalik sa iyo, pero natutuwa ako na mapagaling ka ng ibang Adarna na dinala ni Don Pedro at Don Diego. Puro sugat ang buong katawan. Ang tanging magagawa niya ay gumapang. Nakapikit ang mga mata, ngunit hindi siya makatulog sa lahat ng sakit na kanyang dinadama. Hindi siya umimik ng ilang sandali. Nangingilid ang luha sa kanyang madilim na mga mata at muli siyang nagdasal sa mahal na Birheng Ina. At ang hiling niya ay sana matupad ang kanyang mga panalangin. Sa gilid ng isang bundok, may matandang uugod-ugod. Nakita niya si Don Juan at tinulungan niya ang mga sugat at bali na buto ng prinsipe.
Ibinigay niya kay Don Juan ang kanyang dating lakas. Yung mga sugat ni Don Juan at maling na buto ay nawala. Naisip ni Don Juan na ang matanda ay tila Diyos at ang nangyari sa kanya ay isang himala. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Ano ang dapat kong gawin kapalit ng iyong kabaitan? Hindi mo kailangan gawin yun. Tulong ako ng taong nawalay nang walang hihinging kapalit. Ang pagtulong ay kagustuhan ng Diyos. Maikli lang ang ating buhay. Ang natili kang mabuting tao. Sige po, salamat po. Babalik na po ako sa Karihan Barbani. Magaling na si Don Juan. Bumalik na siya sa kanyang kaharian dahil alam niya naghihintay sa kanya ang kanyang ama. Pagbalik niya, takot na takot ang kanyang mga kapatid. Ang ibong Adarna na mukhang napakalungkot at pangit ay biglang sumaya at natuwa na makita si Don Juan. Dahil sa bukso ng inip, at kinuha ang iyong alam sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng lahat, iniligtas niya Pagkatapos ng magandang awitin ng ibong Adarna tungkol sa katotohanang naranasan ni Don Juan, si Hari Fernando ay tila walang sakit. Ipunan ko kayong dalawa na mapatapon at bawian ng lahat ng karapatan para hindi maging masamang halimbawa sa mga tao. Nakakahiyang magkaroon ng mga anak ng katulad ninyo. O mahal kong ama, maawa ka sa kanila. Magaling na ako at magaling ka na din. Anak mo sila at kami magkakapatid. Patawarin mo sila, ama. Opo, Ama. Patawarin mo kami. Oo, hayaan ko kayong mabuhay hanggang sa pagtanda. Ngunit kung ito'y mahuwi-huwi, hindi ko na kayo patawarin. Salamat po talaga, Ama. Sige po, Ama. Susundin po namin kayo.